Hey, I'm RJ. Make me your candy cutie. Hello, Kathden fans! So touching ito at saka pang Hollywood ang ating topics mga kasombrero sa vlog na ito and more no, malalim at saka touching ito unang-una sa lahat. So una nating ito topic itong pinost ng isang Kathleen admin no. So sabi niya dito is kapit lang no, as Hello Love Again gets ready for its US release, Catherine and Alden. So yun yung kanilang nomination mga kasombrero sa Oscars ang tinutukoy dito. So sabi na mga Kathinatics ay kapit lang tayo ha. Kat Tisoy. Sabing gano'n ng caption dito. So ngayon pa lang kino-congratulate natin sila mga kasombrero for being nominated no sa Oscars choices no para sa representation ng Philippines mga kasombrero sa Hollywood. So isang karangalan na yun pa lang mga kasembreros. So natutuwa ako sa mga talagang todo suporta at saka hindi nagbabago no. Kung magkakaroon sila ng movie again, ako talagang blockbuster ulit mga kasembreros. And then ito, yung post ni Sir Alden, sobrang touching nito, pero unahin ko muna itong nung bata pa siya mga kasembreros. Grabe no, alam nyo, ako mismo personally talagang sobrang touch ako, teary-eyed ng konti mga kasembreros habang pinapanood tong VTR dati ni Sir Alden na yun nga, bata-bata pa siya mga kasembreros when he was about to start his journey sa showbiz mga kasembreros. So sabi nito sa Candy Cutie. So parang hindi mo isipin na yung gantong itong si RJ, itong itsura, itong batang ito ay magiging multimedia superstar mga kasembreros. So talaga may accent may accent pa yung pagkakasabi niya na I'm RJ, I'm your candy cutie, sabi niya gano'n mga kasembreros. So si Richard Fulkerson yung kanyang so talagang yung evolution, gumawa pa yung pagbabago ng itsura niya, yung itsura, yung estado, yung yaman, yun lang yung nagbago mga kasembreros. Pero yung ugali niya, yung pagiging humble, pagiging kind, yung pagiging genuine mga kasembreros ay hindi nagbabago. And yun yung sinasabi ng mga kasamahan niya talaga sa showbiz every time na tinatanong sila kung anong masabi mo, anong madidescribe mo kay Alden and so on and so on. So yun talaga yung kanilang sinasabi mga kasembreros. And then ito, sobrang cute ng animation dito kasi parang si Sir Alden bata pa siya tapos naging matanda mga kasembreros. Tapos yun parang sobrang sobrang ginawa na nilang advance, may late no, may pa throwback, may pa advance na itsura si Sir Alden mga kasembreros. Sobrang touching lang no, na lahat tayo ay tatanda no, after 40 years for example, after 30 years no, ano na kaya tayo and so on mga kasembreros no. So ito po ay sobrang cute at kulit ng ginawa ng isang Aldenatic dito mga kasembreros. And then ito, yung pinost niya sa kanyang Instagram story, ito rin na sobrang lalim. Pareho sila ni Ma'am Riza actually na pinost mga kasembreros. Sabi niya dito sa kanyang post mga kasembreros, cycling is about pushing yourself to do more. I can't go on, I must go on, I will go on. So ito po ay parang quoted by Simon Mottram mga kasembreros. So si Simon Mottram parang yata ito sa cycling din no, or sa pagbibisikleta mga kasembreros sa ibang bansa, foreigner mga kasembreros. So talagang ang lalim no, minsan syempre no, hindi naman all the time ay okay ang katawan, tapos parang ganado ka, hindi naman ganun all the time mga kasembreros eh. Tapos ito, sobrang nakatouch nito no, parang kasi di ba unang day niya, unang araw as a official student mga kasembreros ng Alpha Aviation Group ay pinost no ng andoon mga kasembreros yung si Sir Alden ay naka-uniform na, tapos parang siya na yung nagkukuti-kuti ng konting mga dito sa pagpipiloto mga kasembreros. So ito ay parang first day of class na official talaga kasi nung una parang nag-tour lang siya no, parang lang. So ito ay unti-unti na niyang tinutupad ang kanyang pangarap mga kasembreros no. Pilot RJ Fulkerson. So gano'n Fulkerson, Pilot Richard Fulkerson Jr. mga kasembreros, aka
Tisoy. Tisoy niya, phenomenal box office king mga kasambreros. So sobrang cute lang, no? Si Mama Rio rin pala yung unang tumatawag sa kanya ng Tisoy mga kasambreros. And then ito, next item natin. So, share ko na dito si Ma'am, okay, so ito muna mga, so, ang kulit ang ginawa nila dito, animation ulit mga kasambreros, no? Parang ano siya, nasa beach na naman sila, pero parang kulay blue yung kanilang suot ng transition. Tapos, so hindi na siya yung negro mga kasambreros. Hindi na pinag-swap ang kanilang kulay mga kasambreros. Ang cute at ang kulit ng tingnan dito mga kasambreros. And then ito, share ko din itong kay Ma'am Riza, no? Yung ang lalim ng pinost niya, nakaka-relate ako dito. Sabi niya, the older I get, the more I understand why people live in the woods and talk to squirrels. So, para sa akin kasi, yung bahay kasi namin dito, na-share ko lang, related dito sa sinabi ni Ma'am Riza Fulkerson, na kapatid nga ni Sir Alden. Parang gusto niya dito na tumira sa mga sumapa sa kagubatan, tapos parang tahimik ba na lugar. Sa amin kasi dito, yung lugar namin sa likod sagingan, kakahuyan, and then sa medyo malayo-layo ng konti ay sapa, no? Tapos sa highway dito naman sa kanan. So parang ano siya, yung bahay namin ang pinakahuling boundary, pinakahuling bahay na pinakamalapit sa sapa at saka sa kagubatan mga kasamaras at sagingan. So, parang ito yung akin kasi tahimik, no? Minsan may mga lang kasi gilid ng highway rin yung sa kanan namin na sa harapan namin highway. Tapos yung sa likod talagang purong kakahuyan, wala na ibang mga bahay. Maliban sa isang kapitbahay namin dito sa kaliwa. So, parang naisip ko na, nga, no? Kasi pag tumatanda na yung tao, parang may mga tao talaga na gusto nilang tahimik na lugar. Kagaya ko mga kasambreros, nag-iisa lang ako dito sa bahay. Tapos sa kabilang bahay naman na luma, na gigibain din naman mga kasambreros ay sila nanay, no? And doon din naman kami kumakain, mga simpleng buhay. Pero nga, no, talagang masarap mamuhay sa isang tahimik na lugar mga kasambreros. Share ko lang, no? Sorry po. And then ito, ang kulit ng ginawa ng fan dito, no? Inedit niya mga kasambreros. Ginawa niya parang nasa eroplano naman si Mr. and Mrs. Fulkerson mga kasambreros. Nasa first class at saka private plane mga kasambreros. Si Sir Alden Richards, no? At saka si Ma'am Catherine. Parang nag-iiba lang yung mukha nila. Tapos nakatuxedo sila pareho mga kasambreros. So syempre, no? Yayamanin ang bilyonaryo at bilyonarya mga kasambreros. Sobrang kulit lang. And then ito, share ko lang tong pinost ni ng isang admin mga kasambreros na si Ma'am Catherine. Parang nanunukso, no, ng mga view, mga bashers mga kasambreros. Parang sabi niya be sabing ganun mga kasambreros. Pero parang ano na yan, parang expression ko lang na ganun yung kanyang sinasabi mga kasambreros. So ang kulit lang niya soon to be Mrs. Fulkerson mga kasambreros, no? Dito parang childish siya minsan, no? Sobrang cute niya, phenomenal box office cinema queen mga kasambreros. So actually that is it, no? Abang-abang tayo sa further announcements ng ABS-CBN sa bagong projects ni Ma'am Catherine at saka kay Sir Alden mga kasambreros. Talagang we are hoping na magtatambal ang dalawang ito ulit, no? So sabi nga ng isang Catherine admin ay kapit lang tayo, ha? At kakapit talaga at kami hanggang sa dulo mga kasambreros at mga Catherine-atics. So yun lang po sa ating Word of God. Yun lang po sa ating Catherine item. Sana pa ipangin po natin ang Word of God. Today is August 19, 2025. Tuesday na po. Blessed Tuesday po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasambreros. Ang title po, Pagkatapos Gumaling. Matthew 8:14-15. Now when Jesus had come into Peter's house, si Apostol Pedro, he saw his wife's mother lying sick with a fever. So yung biyanan niya, Apostol Pedro ay may sakit, no? So he, Jesus Christ, touched her hand and the fever left her and she arose and served them. Grabe. Napakaikli lang ng verse nito mga kasambreros. As a matter of fact, dalawang verses lang siya pero kumpleto, no? Parang sinortcut yung kwento mga kasambreros ng pagbisita ni Jesus Christ sa bahay ng biyanan ni Apostol Pedro mga kasambreros or sa bahay ni Pedro. So si Apostle Matthew ay nirecord dito yung third account of a specific miracle. And Jesus heals Peter's mother-in-law of a fever. So later that evening that some people bring him many who were demon-possessed,
Jesus frees them from their spiritual bondage. So ito yung kwento mga kasambreros, no? Si Jesus Christ ay nagpagaling pa ng mga iba pang nabiktima doon, especially ng mga demon-possessed mga kasambreros. So ang act na ito ni Jesus Christ looking after Peter's mother-in-law highlights his approach toward illness and suffering. Ito ay nagpapatunay mga kasambreros ng Diyos natin ay hindi tayo iniiwan, bagkus ay kasakasama natin siya kapag tayo ay may sakit, kapag tayo ay nahihirapan, kapag tayo ay may challenges. Kasi ang iniisip ng iba, kapag sila ay nahihirapan, kapag sila ay may sufferings, sila po ay iniiwan ng Diyos. Hindi po. Ang verse na ito ay isa lamang sa mga manifestations at proofs mga kasambreros, patunay ba na ang Diyos po natin habang tayo po ay nagsasuffer, hindi niya ikinakatuwa mga kasambreros. Maraming reasons ang Panginoon kung bakit tayo may sufferings. It's either gusto niyang i-test ang ating patience, ang ating tiwala sa Kanya. Kung tayo ba ay may problema, magtitiwala pa rin ba tayo sa Kanya? Kapag tayo ba ay may trial, magtitiwala pa rin ba tayo sa Kanya? Dudulog pa rin ba tayo sa Kanya? Tatawag pa rin ba tayo sa Kanya? And so on mga kasambreros. May mga times na kapag meron tayong sakit, maybe walang tayong time sa Kanya, walang tayong panahon. So God is just redirecting our path and our ways mga kasambreros araw-araw. So may mga times na God is up to something miraculous act kung kaya niya binibigyan tayo ng challenges or suffering sa buhay. So kagaya nga dito sa mother-in-law ni Peter na hindi na-mention kung anong pangalan mga kasambreros, no? So sabi dito, Jesus was not a teacher or miracle worker. Was not just a teacher or miracle worker. He was also a healer who paid attention to individual suffering. So in those times, family was incredibly important, and the well-being of one member directly impacted the family as a whole. So importante ang bawat miyembro. Kagaya sa atin ngayon, no, talagang pag may nagkasakit na isang miyembro lang ng pamilya, talagang lahat ay damay, no, lahat ay nadidisturbo, lahat ay may part ba, may role na ginagampanan mga kasambreros na responsibility kapag meron po nagkakasakit na isa lamang na miyembro sa ating pamilya. And so with what happened dito mga kasambreros, no, sa verse natin sa Matthew 8:14-15, this verse encourages us to see Jesus as both divine and tender-hearted, someone who deeply cares for our familial own lives or relationships and overall health ng mga kasambreros. So lahat ng aspekto ng ating buhay, ang Diyos po natin ay kumbaga pa may pakialam siya, no? May care siya mga kasambreros. He is looking at us mga kasambreros with mercy, with with love and attention mga kasambreros. This verse offers profound lessons for us as we navigate our lives. One key takeaway is the importance of compassion. So talagang maawain mga kasambreros ang ating Diyos. And yung pinaka-highlight din talaga dito sa akin, yung ginawa ni ng biyanan or mother-in-law ni Peter mga kasambreros pagkatapos niyang gumaling. Kung kaya yun po yung ating title mga kasambreros. May mga tao na kunwari nag-church sila, nagsisimba sila, tapos kasi nga meron silang panalangin, meron silang kunwari magsisimba sila dahil magbo-board exam na sila or magba-bar exam or graduation na or magsisimba sila dahil meron silang pangarap na gustong matupad. Tapos ang nakakalungkot dito kapag natupad na yung pangarap or ang panalangin nila ay wala na silang time sa Panginoon. So sad reality na maraming mga ganyan mga kasambreros. Hindi lahat pero may mga taong gano'n na kapag nakuha na nila ang gusto nila sa Panginoon, nakuha na nila yung pangarap nila, wala na silang time sa pagbibiblia, sa panalangin, and so on mga kasambreros. So ang verse na ito ay nag-highlight sa atin ng kahalagahan ng kung ano yung, kasi nakatanggap ng miracle, nakatanggap ng milagro at kagalingan si yung biyanan or mother-in-law ni Peter from Jesus Christ. And ang ginawa niya dito ay nag-serve siya, naglingkod siya mga kasambreros. And it reminds us the essence or kung pa yung trait or ugali natin mga Pilipino na hospitable mga kasambreros ba. Na kasi di ba pag may bisita tayo, talagang depende sa bisita kasi yung bisita ka pa. Pero kaya nga yung bisita ba na tradisyon natin na kapag may bisita talagang yung mga bagong gamit, pinapalabas, yung mga bagong baso, bagong plato, tapos may mga pa-soft drinks, etc. and so on mga kasambreros. So, dito yung biyanan ni
ni Apostle Peter ay parang remind sa atin na yung pagiging hospitable natin ay wag nating tanggalin because that's one key or one good trait mga kasembereros na kinilulugan din ng Panginoon. And yun, no, kasi tayo nakatanggap tayo lahat ng grasya when Jesus Christ died for us on the cross and paid for our sins na dapat tayo nagbayad. So lahat tayo dapat ay may tungkulin. Kung pa hindi siya tungkulin meron tayong tawag dito, covenant or agreement sa Panginoon na dapat maging faithful tayo at dapat tayo maglingkod sa Kanya mga kasunod because lahat tayo nakatanggap ng grasya. Jesus Christ died once and for all mga kasunod lahat sa atin na tayo po ay makasalanan, sa lahat ng makasalanan mga kasembreros. So He died for all the sinners since tayo ay mga makasalanan. So namatay siya para sa atin mga kasembreros. So as we reflect yung verse na ito mga kasembreros, we have to understand and we have to remember always na ano yung ginawa natin after we received blessings from God. Nung nagkaroon na ng kotse, nagkaroon na ng lupa na hindi na ulan ng panahon, nung kumapa yung time na hindi pa natatanggap yung blessing, yung hindi pa natatanggap yung lupa. For example, yung property, yung business. So nung nagkaroon na ng business kasi nagtupad na sa panalangin ay wala ng panahon sa Panginoon kasi busy na nga sa business, no? Parang hindi yun hindi yun dapat excuse mga kasembreros kasi ang blessor si Lord mga kasos dapat minamahal natin more than the blessing. Ang problema ngayon sa tao, kunwari kakain na lang, so hindi na sila nananalangin kasi they're so excited to the blessing than thanking or being grateful or magpasalamat muna sa blessor which is God mga kasembreros. So dapat bago tayo kumain, bago natin bukayin ang ating mabibig at saka sumubo ng pagkain mga kasembreros, dapat we acknowledge, we appreciate the blessor na si Lord pa nga kasembreros kasi nga nagpapakita yun ng grateful heart at saka yung appreciation, yung grateful heart mga kasembreros talagang nalulugod din ang Panginoon doon mga kasembreros. That is why sa kanyang salita ay talagang tinuturuan tayo na maging grateful tayo. Parati magpasalamat sa panalangin, magpasalamat kasi gagaya ng anak mo na konti lang at saka maliit yung blessing na binigay mo, nagpasalamat, how much more kapag kapag nagreklamo yan, so wala ka ng ganang magbigay. So ganun din tayo mga kasus kapag binigyan mo yung anak mo tapos tumalikod lang bigla, wala man ng salamat po. So di ba ano mararamdaman natin? So ganun din po ang Diyos natin kapag tayo po hindi nagpapasalamat sa mga blessings na meron tayo. Kahit na sa mga bagay na wala tayo kasi alam ng Diyos na kapag meron tayo niyan ay baka ikakasira ng ating buhay, ikakasira ng ating schedule, and so on mga kasunod. That is why God really knows what's best and what's greatest for us mga kasembreros. Kung kaya pagkatapos nating gumaling for example, pagkatapos nating makuha yung blessing, dapat ay maglingkod tayo kagaya ng biyanan or mother-in-law ni Peter mga kasunod that served as an example sa ating present generation. And especially na si Jesus Christ ay hindi po nawawala at hindi tayo iniiwan sa mga down moments natin sa buhay. Alright, salamat po tayo sa ating Word of God ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa and servant heart mga kasembreros after we will receive the blessings. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros and paalam po. I love you.